Tayo po muna isang daling yumuko at lumapit sa Panginoon. Dakilang Ama, sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus, at pagkilos ng makapangyarihang Espiritu Santo sa umagang ito. Una sa lahat, Lord, ay nagpapakumbaba po kami sa umagang ito, Diyos. Pangunahan niyo po, Lord, ang gawain sa lugar na ito, Panginoon. Nawa, Lord, makita namin ang iyong presensya. Nawa po, hindi ang aming mga sarili sa umagang ito, Diyos. Salamat po sa pag-iingat niyo po sa amin sa isang linggo. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal niyo po sa amin. Dakilang Diyos, kung may dungis ng kasalanan na nakikita niyo po sa aming mga puso sa umagang ito, Diyos. Humangingi po kami, Lord, ng paglilinis, paghuhugas na makapangyarihan niyo pong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Tulungan mo kami, Panginoon, sa umagang ito, na mamuhay sa espiritual na pamumuhay sa umagang ito, Diyos. Pinupuri ka namin sa lahat ng ginagawa niyo po sa amin, at pangunahan niyo po ang gawain sa umagang ito, Diyos. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. At tawagan ko po si Brother Don para sa ating congregational song. Brother Don, magandang umaga po, kapatid. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Tayo po ay magsitayo at tayo po ay umawit ng isang masigla muli na awitan. Unahin natin sa hymn number 70 sa lumang songbook, My Savior's Love. I stand amazed in the presence. Awitin naman po natin ang first hanggang fifth stanza. My Savior's Love, at the first verse now, sing. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he would love me, a sinner very happy. Oh, marvelous, how wonderful, and my soul shall ever be. How marvelous.
kumawi tayo ng ligaya ng buhay. Tayo po'y magsikamayan. Ligaya ng buhay. The first verse now, si ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay. Kung siya'y maligaya. Babaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay kailan. Kaya ang buhay.
grasya ay tinatawag nating isang pabor na hindi natin deserve, no? Kung ikaw ay isang mabait na tao at ikaw ay tumulong sa tao, hindi mo na siya kailangan pabigyan ng mas marami pa kaysa doon. Ang grasya ay ang pagbibigay ng sobra pa sa kailangan mong ibigay. Ito ay pabor na hindi mo naman kailangan ibigay sa isang tao. Ganun ang grasya ng Diyos. Hindi naman niya kailangan tayo iligtas. Bakit na naman tayo kailangan iligtas? Anong meron tayo para ibigay niya ang buhay niya? Ang sagot ay wala. Kahit na gaano ka pa kayaman, nakapagtapos ka, hindi yun ang pinag-uusapan natin. Sa mata ng Diyos, lahat tayo ay makasalanan, rebelde. Pero binigay niyang kanyang anak, ang tawag doon ay grasya. Isang pabor na hindi mo dapat matanggap, pero binigay sa iyo dahil ang Diyos ay isang mapagmahal at tapat na Diyos. Nakita niyo yun? Kaya yun ang ating pinag-uusapan ngayong Agosto. Before we continue, a few announcements. Meron po tayo ngayong mga visitor this morning at tatawagin natin sila, no? Syempre uunahin ko na yung mga kamag-anak namin. Okay? Yung pinsan ko at ang kanya pong tatay. At tawagin po natin si Jobert Rampola at si Giovanni Rampola. Pwede mo pakitayo? Yan. And the people of God say, Amen. Welcome po kayo. Okay. Thank you po, Uncle. At boys, welcome, no? Next tayo, tawagin naman natin ito. Galing siya sa Morera, Ginubatan. Invited by the Milyari family. Tawagin po natin si Daryl Agustin Dasilio. Andyan po ba kayo? Pwede pakitayo? Sige, tayo ka. Yan. Welcome ka dito. And the people of God say, Amen. Welcome. Welcome. Thank you. Thank you, Daryl, no? Okay, next tayo, tawagin naman natin, ito, ano to, balikbayan to. Okay, tawagin natin si Jericho. Pasyon, tayo ka. And the people of God say, Amen. Welcome back, Jericho, no? Thank you very much. Ayan. Nagaling ka daw ng US. Ano? San Francisco. Yes, Ginubatan. Diyan, San Francisco, Ginubatan kasi yung pangalan ng village nila. And, welcome back tayo kay, of course, Sister Weng. Well, and the people of God say, Amen. Okay. Fresh from Tabaco. Okay. Layo ng binyahe. Amen. Thank you very much. At nakasama namin kayong umaga. Tayo ay nagsama-sama para again, sa linggong ito, pasalamatan natin ang kabutihan ng Diyos. Monday to Saturday. No? Maayos pa rin tayo. Napakain tayo. May bahay tayo. Nakakatulog tayo. May iniinom tayo. May pagkain tayo. Amen. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, of course, wag natin nakalimutan ang ating announcement. Bukas ay Pastor's Prayer Date. Tayo ay mag-host. Ibig sabihin, pagsisilbihan natin yung mga pastor na galing sa iba't ibang lugar, sa Bicol, tayo ang host noon at tayo rin ay tutulong dito, no? Tapos secret natin, birthday ni Pastor. Yes. Okay, hindi, joke lang. Okay, so secret yun ha, walang nakakalam. Tayo lang nakakalam. Ay, naka-live pala tayo, no? Patay. Okay, so anyways, yun ay natin bukas, ipag-pray natin yan, yung mga ipiprepare natin. Secondly, ipag-pray rin natin yung papalapit nating December family camp, no? At bawat isang pamilya, maghanda kayo ng kahit na 500 for our registration. Tayo ay magkakaroon ng isang family camp at sama-sama tayo dyan magpuri sa Panginoon sa December. Okay? So, sa pagpapatuloy natin, pasok tayo sa ating worship. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, pakilabas dyan doon sa ating pagsisimula. Nabasahin natin ang Ephesians chapter 2 verse 8. Okay? Pakilabas ng verse dyan. Dyan na? Okay. Babasahin natin ito ng sabay-sabay. Ready, go. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. It is a verse 9. Okay? Verse 9 doon. Not of works, lest any man should boast. Tayo ay naligtas sa pamamagitan daw ng biyaya ng Diyos. Hindi sa ginawa natin, hindi sa kabaitan natin, hindi sa binigay mong pera sa mga mahirap, hindi sa mga kabutihang gawa mo. Wala tayong nagawa. Ang Diyos ang gumawa. Namatay siya sa krus para iligtas tayo. Tayo ay naligtas ng biyaya. Okay? Amen po ba?
Amen. Ngayon, makakarinig tayo ng isang special number. Tawagin natin si nag-iisang wife ni Pastor. Yan, para sa kanyang special number ngayong umaga. Ang title po ng kakantahin ko, His Eye is on the Sparrow. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eyes on the sparrow, and I know He watches me. Let not your heart be troubled. His tender word I hear, and resting on His goodness, I lose my doubts and fears. Though by the path He leadeth, but one step I may see. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eyes on the sparrow, and I know He watches me. And I know God watches me. Thank you. Ay, nabless ba kayo? Okay. Ang sabi ko sa awitin, pinakamalagang message na dapat nyo makuha doon, kung ang Diyos nga hindi pinapabayaan ang mga ibon, no? Paano pa kaya tayo? Di ba? Imagine niyo yun. Napakagandang awitin. Okay? So, this morning, hindi lang yun ang marinig natin. Pakinggan rin natin ng, bago tayo pumunta sa choir, let's have one more song. At tingnan nyo itong mensaheng ito, no? Hilingin ko ulit si Brother Don dito sa harapan at kantahin natin itong awitin na may title na And Can It Be? Itong question na to, ang sinasabi nito, paano nga ba at bakit nga ba? Bakit nga ba merong isang Diyos na nagbigay ng buhay niya sa atin? Ito yung nakatanungan na dapat natin masagot. At sinasagot yun ng awiting ito. No? Let's all stand up at kantahin natin ito. And can it be that I should gain?
Madam, please. Hymn number 250. And can it be, awaken natin ang first, hanggang fourth verse? The first stanza now, sing. And can it be that I should gain an interest in the Savior's blood? Died he for me, who caused his pain for me, who him to death pursued. Amazing love, how can it be? Shouldst die for me. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? He left his Father's throne above, so free, so infinite His grace, and hid himself of all but love, and bled for Adam's helpless race. His mercy on immense and free. Oh, praise Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Third stanza now. Long I in prison spirit lay, fast bound in sin and nature's life. Thine eye diffuse a quickening ray. I walk that John flamed with light. My chains fell off, my heart was free. I rose from God and followed thee. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Last stanza now. No condemnation now I dread, Jesus and all in Him is mine. Alive in Him, a living head, and clothed in righteousness divine. Lord, I approach the eternal throne and claim my to Christ my own. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Chorus again, the cappella please. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Tayo na po yung mga kaupo, and I'm serious. Ito na sabi doon, but when we were yet sinners, Romans 5:8, Christ died for us. Ang ganda, no? Huwag natin kakalimutan yon. Ang grace ng Diyos
ay hindi kailangan may gagawin ka, no? Hindi ng Diyos kailangan maawa sa atin, hindi ng Diyos kailangan tingnan ang ating nakabutihan. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Pero binigyan pa rin tayo ng Diyos ng kaligtasan, no? At tawagin natin ang choir para po sa kanilang awitin ngayong umaga. He giveth more grace. Habang tayo po'y magbabasa sa Philippians chapter 4 verse 19, babasahin natin sa inyong mga upuan, basahin natin Philippians chapter 4 verse 19 as we read, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Kung paano ang sabi ng Biblia ganito, grabe ang kasalanan ng tao. Grabe ang kasalanan natin. Pero ang sabi rin ng Biblia, kung saan grabe ang kasalanan, mas grabe ang grasya ng Diyos. Mas grabe ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi malalagpasan ng kasalanan mo ang pagmamahal ng Diyos. Ganun ang sinasabi nito ng awiting ito na mas nagbibigay siya ng mas maraming biyaya. Pakinggan po natin ang awitin ng choir, He Give It More Grace. Ito ay words by Annie Johnson Flint, 1862 to 1932. Pakinggan po natin.
inawit nila, pagkatapos binigyan ka ng buhay, iniingatan ka, pinuprotektahan ka, ginagabayan ka, pinagpapala ka, tapos napakaano natin. Hindi natin siya napapasalamatan. Amen. Yan po yung inawit, napakaganda. And give it, and give it, and give it again. Grace, after grace, after grace. Kahit makasalanan tayo, talagang grabe ang pagpapala ng Diyos. Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos after long years, nung ako po'y nag-aaral sa Bible College, nakarating ang aking bayaw. Yan po yung gumastos sa aking pamasahe. Nagtindahan siya noon. Nagbabantay-bantay ako dahil nag-aaral ako sa Bible College. Pero ngayon, nagulat ako, sinurpresa ako dumating ka. At nabibigla siya na nakita niya ang gawain. Ginamit siya ng Diyos. Nung ako yung sumalta ng Manila na walang alam at kikilala, doon po ako sa kanilang mira. At ginamit ko siya. Haliwa! Hindi kami magkita sa lupa. Kasi magkita kami ng aking bayaw. Yan po ay Aklanon, Ilunggo. Yan sa kanya ko natuto ng maraming kailungguhan. Okay, tayo po nagsita ngayon mga sa pagkatwalang oras. Napaka-iksi ng oras. Ephesians chapter 3, mamayang hapon po, sa mga babalik mamayang hapon, Ephesians chapter 4. Kaya napakaganda ng grace, after grace na binibigay ng Diyos. Ang daming biyaya ng Diyos. Okay, so, ngayon pong umaga, ibuksan natin, basahin natin, at yan na rin tayo kukuha ng ating pag-uusapan. From verse 14 to 21. Babasahin ng 14 ang kaliwa ko, babasahin ng kanan ko ang 15 hanggang makarating ng 21. Ready? Verse 14. Ephesians chapter 3, verse 14. Ready? Begin. This was and how many is of the Father of our Lord Jesus Christ. Verse 15. Verse 15 na po. Ephesians chapter 3, verse 15. His name. Okay? Next. That they would grant you, according to the riches of His glory, be strengthened with might by His Spirit, the inner man. Okay, next. Take note po kapatid, ang verse 16, may ano dyan, yung verse 19. Yung kumikilo sa ilalim natin, sino ba yon? Sarili mo ba yon? Yung ba yung dati mong ugali o iba? Okay, yan po yung ibig sabihin. Next verse po, kayo na po, verse 21. In the church. Okay. Unto Him be glory in the church. Ang pinapapurihan dapat natin sa simbahan, hindi si pastor. Hindi ang kanyang pamilya, hindi ang mga kapatiran, hindi ang ganda ng simbahan, hindi ang ganda na kung ano mayroon tayo, kundi ang papapurihan sa church ay sino? Ang Kristong ating pinaglilingkuran na nagligtas sa atin, na kahit makasalanan tayo, binibigyan tayo ng biyaya, pagkatapos biyaya na naman, tapos biyaya na naman, nagkasakit ako, gumaling ako, ngayon buhay pa ako. That is grace, after grace, after grace. Yan po ang ating Kristo. Amen? Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa mga taong pinadala mo ngayong umaga, na dapat kami, Panginoon, magpasalamat sa iyo, hindi sa aming mga nagawa. Salamat po sa iyong pagbabantay, na kahit marami kaming karamdaman, kami po ay buhay pa rin. Salamat po sa pagkain, na kahit kami ay hindi marunong gumawa nito, pinadadalhan niyo kami, Panginoon. Wala kami dapat itaas, pasalamatan sa lugar na ito, kundi ang Kristong namatay sa krus para palitan ng kabutihan, ng righteousness ang bawat isa sa amin na mga nananampalataya sa Kanya. Banal na Espiritu na nakatira sa aming mga buhay, kayo po mag-lead, mag-teach sa amin kung ano ang dapat mong daling mensahe ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin. In Jesus' name, Amen. Thank you very much po. As again, ay mayroon lang po tayong 40 plus minutes. Ito po ang ating magiging para hindi na po kayo titingin kung ano pa man sa ating board. Isulat nyo na po ng maaga
Sa verse 16, pakilabas po, verse 16, okay? At least 5 lakas, 5 power, 5 kalakasan, 5 step. Paano natin to gagamitin sa ating buhay? Nung makakilala natin si Kristo, nung makilala natin siya na siya pala ang nagbigay sa atin ng buhay, kaya tayo, kahit anong gawin natin, iniingatan tayo, na-hospital tayo, yes, pero binubuhay ka pa ng Panginoon. Number 1, sa verse 16, sabi doon, basahin natin sa Tagalog, upang sa inyong ipagkaloob ang ano? Alam niyo po ang ibig sabihin ng verse na ito? Si Pablo, si Apostol Pablo, nananalangin na tayo daw ay magkaroon ng, ano dapat magkaroon tayo? Buhay na walang hanggan? Pwede? Ano pa? Nakita niyo po yan? Okay? Yung pong word na palakasin, ano kaya to? Kasi minsan pag may trouble tayo, may problema, bigla tayong natatakot. Naku, wala kaming pera. Naku, yung aking negosyo na bankrupt. Paano na kaya kami? Ano ang pinapanalangin ni Pablo na magkaroon ka ng lakas sa puso mo? Ano kaya ito? Number 1, verse 16, si Pablo nagpipray sa kanila na magkaroon sila ng inner strength. Lakas ng loob. Ano kaya itong lakas? Akala nyo po ang lakas ng loob ninyo sa inyo galing? Oh my friend, oh. Diyan kayo malaking pagkakamali. Bakit po? Tingnan nyo po itong word na ito. Okay? Tingnan nyo po ito. Okay? Ano to? Ano to? Sa pamamagitan ng kanya, akala ninyo yung malakas ang loob ninyo, akala nyo galing sa inyo yan? Oh, doon kayo maling-mali. Ang lakas ng loob na nagbibigay sa atin, kahit mayroon kayong kaaway, babariling kayo. Malakas ang loob mo dahil ikaw patayin ka man sa laman. Pero ang kaluluwa mo sa Diyos dahil ikaw ay binayaran ni Kristo sa cross. Hindi ka matatakot. Bakit po? Anong kapangyarihan yan? Number 1 is the power of the Holy Spirit. Dapat yun ang iyong inner strength. Amen? Napaka-ano po ng Ephesians. Kaya kamamayang hapon, chapter 4 tayo. At may magdadalang iba niyan, hindi na ako. Baka ayaw nyo na sa akin. Okay? Pangalawa pong titingnan natin, verse 17, pakilabas. Dalawa po ang titingnan natin sa verse 17. Okay? Basahin natin maigi, verse 17. Sabi doon, ano daw? Sabay-sabay. Upang si... Okay. Ano kayang pinagpipray ni Pablo na magkaroon tayo? Nandiyan na po sa word. Ano po yon? Ha? Ano ang prayer ni Pablo? Lord, magkaroon ang mga kapatid kong ito, kayo, ng ano? O, pare-parehasin natin kanina, inner strength. Letter I, ang umpisa. Ano kaya? Ito po yun, oh. Nasa taas, ano yan? Wala akong stick. Anong ibig sabihin nito? Sino? Kanina lakas ng loob ng Espiritu. Ngayon ano kaya ang dapat nasa puso natin? Ano? Number 2. The indwelling. Amen. The indwelling Christ. Maraming nagsabi, "Uy, pastor, matagal na ako sa iyong binaptize nung baptize ako at matagal na akong Kristiyano." Pero walang nakikitang pagkabuhay ni Kristo sa puso niya. Puro mura, puro hambog. Wala kang makikitang banal na Espiritu. Walang nakatirang Kristo sa puso niya, kundi ang kanyang sarili. Ipinagmamalaki niya ang galing niya sa negosyo. Pinagmamalaki niya ang kanyang galing sa pagpatakbo ng pera. Pero wala kang makikitang Kristong naninirahan sa puso niya. Amen? Next. Bakit parang ganyan? Natingin niyo parang ayaw niyo eh. Nag-explain lang ako ng sinasabi ng verse. Dito ako tinawag. Ayan ang patunay, oh. Gabi, pag alas 5 pa lang, "Kuya, alis na ako." Wala pa tayong binta eh. Binta doon sa tinda niya. O sige na, alis ka na, baka maliit ka sa klase mo. Ayan, nakikinig siya. Di ba? Ginamit ng Diyos para ako'y makapagtapos ng Bible College. Eto po, tingnan ninyo ha. May mga tao. Verse 17 again, number 3. Kasi nawala na po, inner strength, indwelling Christ, and number 3. Verse 17 pa rin. Ano po mapapansin nyo dyan? Okay? Medyo, wala dyan sa word. Ang ibig sabihin, ano itong mga bagay sa verse 17 na hindi natin kayang unawain? Ano kaya pinag-pray ni Pablo sa mga kapatiran noon at sa atin ngayon? Ano kaya pinag-pray niya? Verse 17, tingnan niyo po, yung hindi niyo maipaliwanag. Ano kaya ang gusto ni Pablo? Lord, magkaroon sila ng ano? Yung hindi natin maipaliwanag. Hanapin niyo po dyan sa verse.
may nasirang gamit sa kanya, galit na, sinusumpa kita, mamatay man ako, hindi kita patatawarin. Parang klase yan. Di ba? Dapat mayroon kang inner strength ng Holy Spirit, mayroon kang inner ng buhay ni Kristo. At number 3, hindi kasi nakalagay dyan word for word, pero tingnan niyo po ang ibig sabihin ng verse. Sabi niya dyan, upang si Kristo ay maniray sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya kung paano kayo'y nag-uugat. Pag ang kahoy, ano ang pundasyon ng kahoy pag nakatayo? Ugat. Di ba? Nakakapit yan. Kung ang pag-ibig mo sa kapwa mo, nakaugat sa salita ng Diyos, nakaugat kay Kristo, mayroon kang pag-ibig na hindi maunawaan ng kapwa mo. Yan ang prayer ni Pablo dito. Okay na po, number 3 na tayo. Dapat ang prayer dito ni Pablo na sabi niya, magkaroon sila ng incomprehensible love sa gawain. Number 4, mahaba ito kaya kulang ang oras ko 30 minutes na eh. Now, verse 19 po, verse 19 pakilabas, sabi ng verse 19 pang-4, titingnan natin ito, kung abutin pa, kaya nga binibigay ko na sa inyo, pag hindi ko natapos ang preaching ko, kayo mag-aral sa bahay nyo. Hindi ang ginagawa niyong Bible, si pastor. Sabi ni pastor, hindi ako nagsabi niya ng Bible. Amen! Hindi dapat gagawin ang pastor Bible. Okay, number 4, verse 19. Ano ang prayer ni Pablo na magkaroon ng mga kapatid niya at magkaroon tayo? Ano ang prayer niya? Look at this, verse 19. Okay, upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo mapuno ng ano? Mapuno dapat tayo ng kapuspusan. Kung sa English ay okay. Mapuno in feeling of the fullness of Christ. Kulang pa ba si Kristo sa atin? Ay, punong-puno tayo eh. Yung mga grasya lang yan araw-araw. Then verse 20, pang-5, kung aabutin pa natin at kung hindi ko na po ito maituro sa inyo, basahin nyo na lang sa bahay at pag-aralan nyo. Verse 20. Sabi ng verse 20, okay, ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating inihingi at iniisip. Sino ba itong tinutukoy yan? Sa Kanya na nakakagawa ng lahat higit pa sa ating iniisip at inihingi. Sino ba ito? Sino po? Para may ko kung mali ang sagot nyo. Sino sa palagay nyo? O sige, para i-correct ko kung tama o mali. Sige. Sino dapat ito? Verse 20. Para generic na nga lang. Wala nga talagang mali. Ang gagaling nyo talaga eh. Ang Diyos po ay may 3 personality. Sino po tinutukoy? Ha? O, Christ dito ha. Christ kayo ha. Kayo. Kasi sila. Now, pwede kasi itong nag-interchange ang 3, pero dito po, kasi ito po yung, sabi niya dyan, okay, yung pag tayo naghihingi. Pag naghihingi, ganun ba ang paghingi? O, mga bata, ganun ba ang paghingi? Hello, tinuro ko na ito matagal na dito. 2040 pa, tinuturo ko na ito. Paghingi ba ay ganito? O, ganyan ba kayo humingi, mga bata? Paano? Ganyan. Kulang kasi pastor, kabila lang eh. Tuturuan kayo ng tamang paghingi. Nakikinig ba kayo? Ang tamang paghingi ay ganito. Makinig kayo, tingnan niyo ako maigi ha. Ganito ang tamang paghingi kung anong kailangan mo. Ay, tingnan niyo. Lalaki kayo, tatanda kayo sa gobyerno, paray kayo ganyan. Kasi hindi kayo marunong mag-pray. Amen! Naintindihan niyo mga bata? Tatanda kayo, parang sa US, nakapila sila doon. Nakatanghod. Kasi hindi sila marunong So, sino tinutukoy dito? Verse 20? Kapag tayo na-pray, sabi ng Romans chapter 8, ang mga hindi natin kayang ipaliwanag, ang nagbibigay niya sa atin ay sino? The Holy Spirit. Amen? So, nakuha na po ninyo. Pwede ko na ito tapusin eh. Pwede na ako mag-pray. Naunawa na po ba? Grabe, ganyan lang ba yung pastor? Mahaba po itong usapin ito. Number 1. Balik tayo doon sa number 1. Okay? Kung naisulat na doon, ilabas mo na lang dyan doon yung binigay ko sa iyo. Ganito po kasi yan sa ating binasa. Okay? The glory of the church, sa binasa na sa verse 20, dapat should be given
to the Lord. Hindi po sa church, kahit kumo, ang dami nating achievement, napaganda natin yung lugar, napataas natin ito ng 5th floor, tayo na magkakaroon ng glory. No. Ang dapat magkaroon ng glory, walang iba ang nagbigay sa atin ng lakas, ng talino, ng inner strength, ng indwelling of the power of Christ, na nagawa natin ito dahil kay Kristo. Dapat siya magkaroon ng glory at hindi ang sino mang leader sa ibabaw ng lupa. Amen. Nagyayabang ngayon ang mga malalaki simbahan. Bakit? Kung hindi ako matalino, hindi ko ito mapapalaki. Ha? Kaya mong palaki niyan kung ikaw lang? Kaya ang ibang mga preaching nila, magbigay kayo simbahan, mag-tithe kayo, Hindi ganun ang pagmamahal sa Diyos eh. Amen? So dito po ay, sabi ng mensahe ng binasa natin from verse 14 to 21, ang mensahe talaga ng passage na ito, that there is a power working in us. May kapangyarihang gumagawa sa atin, hindi ang ating sarili. Binanggit ko na kanina kung sino yun eh. Kapag ang taong walang power ng Holy Spirit, makikita mo sa kanyang aura at sa kanyang pagsasalita, sa kanyang paglalakad. Una, pag nakikita siya ng barkada niya, ano ang unang iaalokin yan? O pare, may malamig ka na ba yan? Pwede na ba tayo mag-umpisa? That's the power of the devil. Pinapatay ang katawan. O, di ba? Minsan ako, mapamaki, yung kapatid nila, pag nakikita ko nagpipicture ganyan, takbuhan sila eh. Ayan ba yung gusto nyo mapa sa Diyos kayo? Bakit ganyan ginagawa nyo? Hindi dapat eh. So dito ay, sabi diyan, ang nagtatrabaho sa buhay natin, sa lahat sa ating mga nagsasabing naniniwala ka kay Kristo, hindi mo yan makikita sa panlabas. Nakikita mo ang tao, parang hirap na hirap. Maawa ka pa nga eh. Pero ang di mo alam, sa loob ng taong yan, may makapangyarihang gumikilos, gumagalaw sa kanya, na kahit wala siyang pagkain, wala siyang pera, naglalakad siya papunta doon sa simbahan para marinig ang salita ng Diyos at hindi para magpakita ng kanyang kayabangan. Yan po ang totoo dito sa pinag-uusapan natin ito. Look at this, mga kapatid, sa verse 20. Okay? Ang mga mananampalataya, hindi mo yan makikitaan ng ganyan eh. Mayroon lang nagsasabing mananampalataya siya at magyayabang sa harapan mo. May problema yon. Hindi totoo ang nakatira sa puso niya ay banal na espiritu, kundi yung sarili niya, pinagyayabang niya ang ginawa ng Diyos sa kanya. Baliktad yun eh. Hindi mo yan makikita agad-agad. Verse 20, look at verse 20. Pakilabas po. Okay? Verse 20 mga kapatid, napaka-imposible sa Diyos, okay? But God is able to do anything. Dito po ay, bago itong triangle ito mga kapatid, sabi ng verse 20, okay, yan ha? Sabi niya, ngayon sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa. Ito pong word na sagana, naalala ko tuloy nung panahon 1975, masagana 99, di ba? Ito. Kaysa lahat ng ating, sino ito nakakagawa nito? May hiningi ka, imposible, pero nagkaroon ka. Sino kaya gumawa nun? Tatay mo, yung taga-gobyerno, oh my friend, no. Gagamitin sila ng Diyos sapagkat ang Diyos kumikilo sa puso mo sapagkat totoong mananampalataya ka ni Kristo. Hindi yung sa bibig mo lang. Maraming tao nagsasabing kay Kristo siya, sa nguso lang pero wala sa puso. Kaya pag tinignan siya ng Diyos, maghingi man siya, hindi siya makakatanggap. Bakit? Humingi sila ng gusto lang nila at hindi ikakapasalamat at ikakaglory ng Diyos. Look at that mga kapatid sa verse 20, na higit sa ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihan ng, ito po yun kasi, the power that worketh in us. Sino yan? Ngayon, kung ikaw lang yan, makikita mo ang ugali mo, sarili mo. Kilala mo sarili mo eh. Kaya sabi mo, wag mo kong pipikunin, kilala ko sarili ko. Iyon ibig sabihin, pinapakita niya ang totoong siya. At wala siyang banal na espiritong nagkukontrol. Okay, wala natin to. Kasi mahaba naman yan. So, ang word dyan is napaka-exceeding. Ano po? Na ginawa ng Diyos. Napaka-greater, beyond expectation. Hindi mo maipaliwanag, hindi mo maarok, hindi mo masisid at mayroon ba ganun binagit sa binasa natin? Napansin nyo yung depth, yung length? May nadaanan tayo, di ba? Hindi mo yun malalaman basta-basta, kundi nagulat ka pa, Lord, hindi ito yung hinihingi ko, pero binigay mo, pero salamat, Panginoon. Yung po yung hindi natin maarok na binibigay ng Diyos, kung ikaw ay natatagpuan ng Diyos na matapat ka, hindi yung puro kasabi, pero wala kang ginagawa sa buhay mo. May mga Kristiyano nga, defensive pa eh. Sabi, huwag niyo akong pipilitin.
Kasi ayaw naman talaga niyang magsumunod, ayaw niyang bumigay, ayaw niyang basagin siya ng banal na espiritu para makasunod siya ng maayos. Dito may mga may mga seafarer, may mga seaman dito. Ang training na kanila sa SOS, Save a Life at Sea, ay kapag ka ang nalulunod ay kumakasaw-kasaw pa yan, huwag mo muna yung kukunin. Kasi bakit? Pag denive mo yan, ikaw ang gagawin yan akyatan, lunod ka, at siya ay lunod pa rin. Kasi wala sa kanya magsisave. Naunawaan po ba? Yan po ang ibig sabihin po nitong maraming nagkiklaim. Pero ang simbahan ito, never kami magtuturo kung sino ang mga tao dito. Kundi ang tuturo nito, ang Kristong nagligtas sa mga tao rito at nagpagawa ng building nito, ang Kristong gumagawa sa puso ng bawat isa at hindi ang kayabangan ng sino man. Dapat ang Diyos ang magkuha ng glory at hindi ang sino man sa atin. Kaya dito po ay mayroong isang istorya dito sa buhay na nakarecord sa langit. Mga kapatid, lagi kong binabanggit dito, mga bata, naalala nyo pa, kapag kayo nakapagsalita at nakapag-isip ng masama sa kaklase mo, nakarecord yan sa langit. Paano na naman pasto nangyari yan? Mag-aral kayo ng Bible, basahin nyo. May mga angels na nagtatalaan yan para pagdating sa judgment seat, ang judgment seat ay para sa mga mananampalataya lang. Hindi kasama dyan ang mga unsaved. Kahit na simbahan kang ito, kung hindi ka ligtas, sorry to tell you, hindi ka kasama sa judgment seat. Hindi ka ligtas eh. Puro kapag kukunwari, yun po ang katotohanan ng Biblia. Pag-aralan niyo ang Bible. Kahit look at, Judas. Anong posisyon niya sa simbahan? May dalang supot. Ano yan? Letter T. Tresurero. Tresurero sa amin. Espanyol kasi lolo ko. Tresurero, ika ng bayan yan. Ang tagal niyang kasama ang Kristo. Ang galing ng Kristong ito, ang galing ng pastor na ito, ang galing ng counselor na ito. Pero naligtas ba siya? Hindi! Ang tagal lang magkasama. Ibig sabihin, ang puso niya hindi nabago kasi ang nagkokontrol sa puso niya, yung gusto niya sa pera. Pero yung kanyang Panginoon, ang kanyang maestro, ipinagkanulo niya, binenta niya lang 30 pieces of silver. Kung totoong ligtas yan, sa tagal lang kasama ang Panginoon, dapat nung marinig niyang, mga kapatid, ang gospel ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay dalawang talim. Pag narinig mo ito, masusugatan ka sa puso eh. Madudurog ka, babaguhin ka ng banal na espiritu. Pero kung hindi ka pa binago sa oras na ito, sasabihin ko sa iyo, hindi ka namin makikita sa langit. That's the truth. O ngayon, may galit ka sa akin, pag-aralan mo Bible mo. Walang naliligtas sa pamimilit. Amen? Walang naligtas na pinilit ka, nakarating ka ng langit. Sino nagsabi sa iyo? Wala sa iyong pipilit. Pag-aralan mo kung totoong na kay Kristo ka, kung totoong ang Kristo puno ang puso mo, kung totoong may banal na espiritu ka sa puso mo, makikita yan sa iyong bunga. Ano ang bunga ng banal na espiritu? Bunga ay, number 1, pag-ibig. Hindi po yan sa lalaki at babae. Pag-ibig sa mga taong hindi ka ibig-ibig. Biruin mo, kaaway mo, mamahalin mo. Diba? Diba yung 10 utos sa mga Hudyo 10? Ay hindi nila kaya. Sabi ng Panginoong Hesukristo, sige, gawin ko na lang 2, hirap na hirap kayo. Di ba? Yung huwag kang papatay, huwag kang mangalo niya, huwag kang mag-iimbot, huwag kang, lahat 5. Ang hirap naman, Panginoon. Pag di namin nasunod ng isa, patay pa rin kami. Sige, 2 na lang. Mahalin mo ang Diyos sa buong mong, at kaluluwa. Pero hindi rin mga kapatid walang magagalit ha. Pag araw ng linggo, may hawak ng Bible, nakabukas. Ang isip mo ba, buong nakabigay kay Kristo? Saka di walang sumagot. Di ba? Nakikinig ka kay pastor. Niwala sa'yo, pastor. Bilisan mo na, di ba? Pero sabi ng Diyos, yung 10, 2 na lang, hirap na hirap ka pa. Ibig sabihin, hindi mo kaya. Kundi bibigyan ka ng biyaya at grasya ng Diyos lang para makapaniwala ka doon. Hindi mo yan kagagawan. Kagagawan yan ni Kristo na namatay sa krus para bigyan ka ng biyaya at habag. Amen. So, iwanan natin to. Mga kapatid ay, balikan natin itong sinasabing Christ-like, di ba? Oo nga, sabi mo, doon sa inaatinan mo dati, masaya ka, pero parang wala kang Christ-likeness. Sa simpleng bagay, hindi mo magawa yung parang si Kristo ang buhay mo. Magduda ka na sa sarili mo, Lord, gusto kong makarating ng langit, pero bakit sabi ko tinanggap kita, pero bakit iba ang nagagawa ko, Panginoon? Bakit parang kontra sa Biblia?
Ibig sabihin, may pagkakataon ka pa kapag ikaw ay pinapag-usapan o sinasabihan ka na ba ng Espiritu, lumuhod ka na, Lord, patawad po. Baguhin mo ang buo kong buhay, puso at kaluluwa. Yan po ang grasya ng kaligtasan. And by the way, kanina sa Sunday School, sino nakaabot ng Sunday School kanina? Ano yung topic niya? Propitiation ba yun, di ba? Doctrine of propitiation, yung pagpapalit. Dapat tayo doon, si Kristo ang pumunta. Ngayon naman, ito po ay doctrine of sanctification. Ano ang prayer ni Pablo sa mga taga-Epeso? At nandoon po yung ating Ephesians 1:4. Ang prayer ni Pablo, na yung mga taga-Epeso at tayo ngayong nakikinig ngayong umaga, na tayo po ay mga, pagkalabas mo nga yung Ephesians 1:4, para ma-advance ko lang, para wala, kasi mabilis yung oras. Ephesians 1:4, tingnan nyo po ito. Okay? Ephesians 1:4, tingnan ito. Mayroong purpose, bakit? Ito pa ang purpose niya. Okay? That we should be, that is sanctification. Yan ang panalangin ni Pablo sa mga taga-Epeso at ngayong umaga, yun din po ang panalangin ng iyong pastor para sa bawat isa. Magkaroon tayo ng Amen, pastor. Bahala ka dyan. Ano ang prayer dapat sa bawat isa sa atin? Ano to? Alam. Kami mga leader, itong mga men, mga leader kayo sa tahanan ninyo, dapat yan ang prayer ninyo sa inyong pamilya, to be holy! Pero kung nakikita sa iyong tatay, na hindi ka kahuli-huli, magiging huli ba ang mga anak mo? Magiging holy din ba sila? Pag-isipan nyo mga kapatid. Nakikita nyo anak ko, nagsasipaggawa din. Dahil nakikita nila kung sino ang gumagawa sa loob ng simbahan. Natututo sila nito. Dapat tayo ang nagiging example sa kanila. Amen! O, huwag kayo magagalit sa akin mga fathers. Basahin nyo na lang ito. Parang kayo magalit. Ayon sa... O, basa. Bago, ano daw? Yan na naman para kayo magandang iglesia. Itinatag. Pag magandang tulong iglesia yan. Itinatag. Huwag niyong gagayahin yung ganong pronunciation ng itinatag. Ayan. Itinatag. Bago ka magkaroon ng sanlibutan, upang ano na tayo? Oh, nakita nyo? Oh, tanungin ko kayo. Yung bago, may adan na ba? Yung bago, may lupa na ba? Kaya nga bago. Ito, sumagot pa talaga eh. Tingnan mo nga ito, basahin mo nga ulit. Hihirapan ako sa inyo eh. Ay, pagkapili niya sa atin sa kanya, bago itatagan. Tinanong ko kung may lupa na, mayroon na daw. Ano ba talaga? Hihirapan ako sa inyo. Napakalinaw eh. Wala pa si Adan, wala pang lupa, wala pang earth, wala pang kung ano-ano dyan. Wala pang bituin. Pero ang isip ng Diyos, tayo ay lalagay niya sa kaligtasan upang maging mga banal. Amen! Ang tanong ko po ngayong umaga, bago tayo mag-close, malapit na ako mag-close eh. Nagiging ba kayong banal sa harapan ng Diyos sa inyong mga tahanan? Thank you, Pastor. Mga estudyante, nagiging ba kayong banal sa harapan ng mga maestra at kaklase? Ay, thank you, Lord. Mayroon. Sa mga nag-opisina, lalo pag bus ka. O, alin gusto mo? Wala kang trabaho bukas o gagawin mo yan? Grabe. Opisina naman yon. Okay, di ba? O, sige, gawin mo na yan sa opisina mo. Pero kung may Espiritu Santo ka na nakatira at kumikilo sa buhay mo, sabi mo lang, tagal mo nang ginagawa yan. Ano ba talaga? Tulong ka ba sa kumpanya o pabigat ka? Di ba? Ganun na lang para hindi siya masaktan, para hindi ka na magalit. Next, mga kapatid. Okay, sabi ko sa inyo, di ako tumatatapos eh. Okay. Alam niyo po, ang langit ay tagatala. Yung mga ginagawa mo ngayon, akala mo di namin nakikita. Oh, wala naman si pastor, wala naman si sister, wala naman si brother. O ako na bahala dito. Shh, huwag ko maingay ha. Ay, wala naman. Titingin pa yan eh. Oh, wala.
Di ba? Pero tandaan ninyo, may nakakakita sa inyo, hindi nyo nakikita. Amen? Naniniwala ba kayo rito? Si pastor pala naniniwala sa maligno. Bahala kayo. Verse 16, balikan natin. Verse 16, pakilabas mo. Sabi dito, praying that. Nasaan pastor doon ang praying? Tingnan niyo po itong verse 16. Okay? Sabi ng verse 16, that. Asan ang praying that? Wala naman eh. Yun po ang pray. Kaya yan sinusulat ni Pablo. Habang sinusulat niya, nagpipray siya, Lord. Ito yung susulat ko sa mga kapatid ko sa Epipiso. At ganun din naman po sa atin ngayon, tayo na nakapagbabasa ng sulat ni Pablo. Na kanya panalangin upang that, okay, praying that, nananalangin upang tayo ipagpalob niya ang, ano daw ito? Hindi po yung pera. Diyan kayo nagkakamali. Ang mga tao ngayon, si mga Kristyano na, maano pa rin doon sa pila ba? Dahil kasi dati kasi siya ang gawain nyo na mahilig siya sa mga bagay sa mundo. Mga kapatid, kayo ay Kristyano na, tama? Dapat ang focus, dapat ang iyong attention ay nasa pera pa din. Ganun na nga yung turo ko, sabi niya, sa pera. Grabe talaga. Ano yung text na yun? Naituro mo na yung David dati yung, let your affection to, di ba? Dapat nandun ang affection natin, dapat nandun ang focus natin. Hindi sa mga bagay ng palupa. Bakit po? Bakit po? Sapagkat kayo ay citizen of heaven. Hindi naman kayo dito tatagal. Tuwa sa bayaw ko 70 plus na Nung ano po yan, 1977, nag-50-50 yan sa hospital Takot din kami lahat. Pero pumutok yung appendix, naninilaw na siya, dala lang mga ambulansya. Buti wala pa noon si Brother Ivan sa rescue. So, pagdating doon talaga takot kami lahat, nag-pray kami. Dahil 50-50, naninilaw. Sabi ng doktor, hati-hati dito, walang anuhan dito. Pero sa biyaya ng Diyos hanggang sa oras na ito, may purpose ang Diyos, amen? May kumikilos na kapangyarihan upang sa bawat araw na ginagawa ng Diyos, mayroon tayong natutunan kung ano ang purpose ng Diyos sa buhay natin. Makilala natin ang Kristo na nagbibigay ng grasya araw-araw. Amen? So, ano pa bang mapapansin natin mga kapatid dito? Dito ay mayroong tayong potensyal. Tayo ay in-empower, binigyan tayo ng kapangyarihan. That is eternal impact. Ano po yung, hindi yung impacto, ayan na naman kayo, dinaragdagan na naman yung impact. Ang ibig sabihin, yung naglalakad ka dyan, nakangiti ka, akala nila may ganun ka kasi nakangiti ka. Pero sabi niya, hindi, kilala ko yan Kasi alam ko nagbabasa yan ng Bible. Di ba? Iba talaga yung nakuha ng kanilang isip Di ba? Alam niyo minsan yung sobra kang problema, asan si Marlene? Ayan, nagluluto si Marlene doon. Nung tinanong ko siya, sabi ko kay Marlene, Marlene, sino ba nag-witness sa'yo at naging Kristyano ka? Hindi po, Pastor. Nung yung aking pong pamangkin na mamamatay na, nagdideliryo na, umiiyak ako, naghahanap ako saan ako pupunta at hingi ng tulong. Ang isip niya pakanan. Pero yung paa niya daw, kumaliwa. Nakita niya daw dyan, welcome. Di, punong-puno daw lang luha yung mata niya kasi yung pamangkin niya mamamatay na, 50-50 na rin talaga, at yelo na rin yung katawan. Pumasok siya, nung pagsilip niya daw ganyan, nakita niya mga taga-Sugong, kalugar ko pala nga yung mga tao dito, umupo siya. Hanggang nakikinig siya, kinausap siya ng banal na Espiritu, tumanggap siya sa Panginoon. Wala sa kanya nag-witness. Amen? Malamang ganito ang nangyari sa karamihan, pero mga kapatid, mayroong power na kumikilo sa inyong buhay. Kung ba't kayo, nung binigyan lang kayo ng tracts, nakaunawa kayo dahil ang banal na Espiritu, babaguhin ang puso mo at ang buhay mo. Hindi yung sasabihin mo ngayon, Kristyano ka, pag uwi mo sa bahay, kung ano ang ginagawang masama ng mga masama, ginagawa mo rin. Magdududa kami sa iyo. Amen? O wala po, ito po yung generic. Yan po nakalagay. Upang ipagkaloob ng Diyos sa inyo. Ang sabi ng verse, ayon sa kayamanan na kanyang kalulatian na kayo ay palakasin. Palakasin na pag may tukso, hindi ako papasok dyan. Lalayo ako. Ay ngayon kasi, iba na moderno na ngayon sabi naman ni Pastor, hindi naman daw bawal. At actually, sabi ng Biblia, ang pag-iinom ay gamot sa tiyan. Di ba? Alam ko yung kapatid natin na isa Pastor, mayroon ako niya sa rep Yung ano yon, yung gamot dito? Anong tsa yun? Ginseng tea.
Okay. Saan ba ako galing ang tubig niyan? Pinakita niya sa akin, may tatak na G-I-N. Kaya pala ginseng tea. Yun daw iniinom niya tuwing umaga. Sabi ko, hindi yan gamot. Pinapatay mo ang katawan mo. Okay. So, mga kapatid, napakahiwaga ng Panginoon, mga kapatid. Okay? So, yan po ang mapapansin natin sa verse 16. And then, verse 18, punta tayo dito sa verse 18, mga kapatid. Look at verse 18. Okay? Daan po, mga kapatid, naibigay ko na sa inyo ang lesson na ating titingnan. Tingnan nyo rito kung saan yung sinabi ko. At ilagay nyo doon at pag-aralan nyo mamayang gabi. Bakit po? Minsan ganito ang nangyayari. Okay? Nagsisigaw dito ang pastor. Ang ganda ng pagkaprepara niya, ang kanyang mensahe. Pero alam nyo, Satanas, minsan, ginaganon ang tinga nyo para hindi nyo maintindihan ang nais na mensahe ng Panginoon. Amen? Minsan may ganon eh. Now, verse 18, balikan natin. Ito yung hindi mo maarok, unfathomable, hindi mo maabot. Sisirin mo, hindi mo kaya, sapagkat ang lalim nito, sabi ng verse 18, okay, sabi ng verse 18, aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihan na matarok. O, kaya ba natin matarok ang mga binibigay ito? Kasama ang lahat ng mga banal, ang luwang, haba at taas ng lalim, ng ano? Ano po ang tinutukoy niya dito, mga kapatid? Look at this. Okay? Maintindihan, okay? What is the breadth, the length, and the depth and height? Ang lalim ng ano? Ano ba ang tinutukoy niya dyan na malalim? Okay? At kung ano-ano pa. Sapagkat sa buhay Kristyano, nagdeposito. Alam niyo ba yung word na deposito? Marami kasing gamit niyan. Sa bangko, banking term, na pag may pera ka, magdideposito ka, tama? Ang makapangyarihang Diyos, are you ready? Ang makapangyarihang Diyos, idideposito ang lahat ng kanyang kayamanan. Okay? Kanino? Doon sa mananampalataya. Andiyan na yung grace, after grace, after grace. Alin po yun? Biyaya ng kaligtasan. Biyaya na dapat ikaw mamatay sa krus. Si Kristo namatay para sa iyo. At ang pangayon, nagiging kang, pinili ka ng Diyos bago pa magkaroon ng mundo para ka maging banal. Yan po yung mga grasya na pasalamatan mo ang Diyos. O, sabihin na natin yung mga local. Kahit may sakit kami, ako may sakit po ako sa kidney, pero nainom pa rin ako ng kontra sa kidney. Matigas din talaga ulo. Okay? Pero may biyaya ang Diyos na dapat kahapon papatay ka na. Nakatulad nung na-hospital ako, talaga akala ko yun na. Pero mayroong grasya ang Diyos dahil mapagmahal ang Diyos. Binibigyan ka ng kaawaan at kahabagan. Nahahabag pa rin ang Diyos sa atin. Yan po yung kanyang riches. Yan yung riches of His glory. Yan yung kayamanan ng kanyang biyaya at grasya na pinagkakaloob sa atin. Saan natin mapapansin po yan? Okay? Chapter 1 verse 12, kung ilalabas ng ating ano. Okay? Ay ano muna? Chapter 1 verse 3 ng Ephesians for the same book. Ephesians 1:3. Look at this. Tingnan niyo po kung saan ko ang sinasabing kayamanang hindi mo maarok, ang lapad, ang lalim. At ito po ay lahat idiniposito sa isang mananampalataya. Okay, basahin natin verse 3. Oh, basa po. Oh, purihin at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpapala sa ating Jesucristo bawat pagpapala. Okay, ng sangkaligitan. Ano po ito? Spiritual and heavenly. Yun yung kayamanan ni Kristo sa langit. Na wala sa lupa sapagkat siya ay Diyos, ang kayamanan niya ay nasa langit. Pag nasa lupa, si Satanas yun. Di ba? Ngayon, kanino ipinagkaloob yun? Kanino idiniposito lahat yun? Idiniposito niya lahat sa ating mananampalataya. Kaya dito pumapasin natin ang verse 3 na, blessing of heavenly places in Christ. Ang tanong ko sa inyo ngayong umaga, kung totoong ligtas ka, ang tawag sa iyo, you are in Christ. So therefore, kung na kay Kristo ka, napakayaman mo pala. Sapagkat ang lahat ng kayamanan ng heavenly places, idiniposito sa iyong account. Amen. Napakayaman pala natin. Ang problema, kaya pala tayo hindi makita ng ating kapatid na Kristiyano ka dahil sa ang ugali mo. Ang nakatira sa puso mo, hindi ang power of the Holy Spirit, kundi ang kapangyarihan ng sarili mo. Yun ang nakikita nila, yung ugali mong masama. Yun pala, umaga,
naghingi lang sa'yo ng konting ulam dahil nag-agahan, ikaw masarap, may pera ka, bumili ka masarap na ulam, adubong prito. Adobo na, prito pa. Tapos nahingi siya yung kapatid mo, pahingi naman kuya, maghanap ka, magluto ka sa sarili mo. Tapos sasabihin mo, Kristyano ko, pag Sunday, ang ganda nagdala mo ng Bible mo, naka-necktie ka. Tapos ganyan na ugali mo sa bahay. Mayroon bang power of the Holy Spirit na kumikilos sa buhay mo? O yung dati mo pa rin ugali? Amen? Ito po ang mensahe ng Ephesians chapter 3. Kaya hindi ko to kaya eh. Yung mga kapatid, back to chapter 3 verse 12. Okay? Mayroon tayong kapangyarihan. Mayroon tayong yabang na pwede kaming tumawag sa Panginoon namin. Kasi bakit? Siya ang kapangyarihan niya, ibinigay niya sa aming account kaya mayaman kami. Okay, chapter 3 verse 12 ng Ephesians. Look at this verse. Okay? 3:12. Mayroon tayong kapangyarihan na pumasok doon sa manager ng bangko na nagdeposito sa atin. Alam niyo ba ito? Hindi na tayo Gwardiya, pwede ba pumasok kay manager? Hindi na! Nakataas loob ka na, punta. Manager, sandali lang po. O ano yon? Di ba? Tingnan niyo po ito. Nasa kanya makakalapit tayo sa Diyos na grabe, may pagtitiwala. Bakit? Bakit ka may tiwala? Alam mo na si Kristo ang nasa puso mo. Tiwala ka. Siya ang iyong abogado. Pagdating doon, sasabihin ni Satanas, hindi nagkasala yan kahapon eh. Kristyano yan, pero may ginawa yan kahapon. Sabi ni, papunta yung abogado mo. Sabi, oy Satanas, bayad na yung kasalanan yan eh. Noon, ngayon, at sa susunod, bayad na yan eh. Wala kang karapatan maghusga dyan. Alam niyo ba kung sino ang ating arbiter, ating abogado? Ang Panginoong Hesukristo. Siya po yung paglapit natin dito, mayroon tayong lakas ng loob, mayroon tayong pagtitiwala, mayroon tayong pananampalataya. Amen? Ang problema, ito na lang pangatlo ang tatanong ko sa inyo, may pananampalataya ba kayo kay Kristo? At least, amen. Glory to God. Iwanan na natin yan. Sapagkat ito pong isa-isahin ko, ito masasaktan lang kayo. Huwag na. Iwanan mo na yan, Pastor. Pag masakit, wag na. Okay. Next. Kaya dito po ay dapat nating malaman, okay, na ang divine power, yung lakas ng loob na ito, yung kumikilos sa buhay natin, hindi na po tayo. Siya na po talaga ang nag-ano dito, kumikilos sa atin. Verse 14, balik tayo. Okay? Verse 14. Sabi ng verse 14, okay, dahil dito, ito na po bibilisan ko na kasi wala na oras. Iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Sino po ito? Si Apostol Pablo. Tayo pag nagluluhod, nagpipray tayo mga dito lahat, kanya-kanya, may nakaupo, may nakatayo, may nakaganyan, may nakaganyan. By the way, sa Hudyo kasi, popular sa kanila, kung ba't sila nakaganyan, speaking of naghihintay ng ibibigay ng Diyos. Kaya pag nagpipray daw sila nakaganyan. Ginagaya na yan sa lahat. Kasi nakita sa mga Hudyo. Pero kayo, anong klase kayo manalangin? Mostly sa akin po pag alas 4 at alas 5 na umaga, ito ang ginagawa ko. At bago ako pumunta sa pulpit na ito, kaninang umaga, bago ako nagsundo, bago ako bumalik dito, lumuhod ako doon sa may katri namin. Wala naman doon ito. Lumuhod lang ako. Okay, so bakit ko? Ito na po ang ibig sabihin yan. Okay? Sabi kasi ng Psalms, at mamaya ko na babasahin, okay, bakit kailangan nating mag-kneel down? Okay? Sapagkat ito hindi naman for sure, kundi si Abraham, siya po ay nanalangin na katayo. Si David, si Haring David noon sa chapter 17 ng Chronicles, siya po ay nakaupo nung manalangin. Si Jesus, tatanong ko sa inyo, dahil nababasa niyo lagi ang Matthew, Mark, Luke yan. Nung nanalangin si Jesus, ano itsura niya? Anong posture niya? Dito naman, nung manalangin si Kristo? Ano ang kanyang itsura? Nakatayo? Nakaupo? Nakaganyan? O paano? Dito muna. Nakanood sa bato. May bato palang nakita. Mukhang nandoon to eh. Ano siya? Kung mapapansin niyo po doon, at yung mukha niya, sinubsub niya doon sa... Okay. So yung bato, ibang ano yun, ibang book yun. So, nasa may batuan siya. Okay. So dito po ay, itong ano ito, bakit kailangan lumuhod si Pablo? Ang ibig sabihin po nito, kasi si Ezekiel po,
lumuhod siya dahil yung kanyang kababayan ay sobrang sama. Ang kanyang concern na sila ay baguhin ng Diyos. Si Daniel, nung siya nalangin po sa kanyang mga kasamahan, siya po ay lumuhod din. Ito, Psalms 95, verse 6. Psalms 95, verse 6, sabi nito, O come, let us worship and bow down. Anong ibig sabihin po nito? Kneeling is for a crushed heart. Yung durog na puso. Kaya ka lumuluhod kasi wala ka lang kakayanan, Lord. Hindi mo na po namin ito kaya. Lumuluhod ka na, wala ka lang ilakas pang itatayo. Wala ka lang lakas na itatawa ang mukha mo, kundi lumuhod ka na. Dahil ito na pong pinaka-last resort na ikaw ay durog na durog ang puso mo, ikaw ay walang magagawa, kundi sumuko sa Diyos na naglalang at nagligtas sa iyo. Yung pong ibig sabihin ng kneeling. Ibig sabihin po nito ay worship. Okay? At dito natin mapapansin mga kapatid, okay, sino sa inyo nakakita na nanganganak? 4 ang anak ni Mrs. At nandun ako lagi sa tabi. The pain of giving birth. Ganun po ang prayer dapat. Hindi yung paulit-ulit lang prayer, Panginoon, pagpalain mo pamilya ko, pagpalain mo ang kamag-anak ko, bigyan mo ako ng sweldo, bigyan mo ng trabaho. Hindi, paulit-ulit lang yun eh. Pero yung para kang nanganganak na nagpipray, doon ang kapangyarihan ng Diyos nahahabag sa nananalangin. Nakita niyo si Kristo? Oh, ito po ang pruba ko ha. Bakit siya parang nanganganak? Nung nanalangin si Kristo sa Garden of Gethsemane, anong klaseng dugo ang lubas sa kanyang mukha? Anong klaseng? Binanggit ko na tuloy. Anong klaseng pawis ang lumabas? Nabanggit ko na eh. Kayo ba pag nagpipray, pinagpapawisan ba kayo? Wala. Si Kristo nung nagpipray siya, ang kanyang pawis ay dugo. Nakikita niyo po ito? Imposible natin makayanan po ito mga kapatid. Kaya dito natin na mapapansin na ang luluhod ay sapagkat ito ay mayroon kang durog na puso at hiningi mo sa Panginoon ang kapatawaran at ang kanyang approval. Okay? Praying for the fathers to give the Holy Spirit. Ayon sa verse, Ephesians 2:19, sabi doon na ang panalangin ni Pablo in the behalf of the household of God, tayo po ay membro ng household of God, na dapat tayo ay mga citizens of heaven, pero dito sa lupa, enjoy na enjoy. Ito po, ulitin ko. Lagi niyong tatandaan kung talagang totoong naniniwala kay Kristo, ikaw ay mamamayan ng langit. Eh bakit sa lupa, enjoy na enjoy ka ng ginagawa ng mga masama sa lupa? Alam ko kung ako lang kung ako tatanungin niyo, magtataka ko kung sabi niya Kristiyano siya, pero ang pang-entertain niya sa barkada niya, sa bisita niya, alak. Magtataka ako dyan eh. Kristiyano ka, pang-entertain mo sa bisita mo, alak. Bakit hindi Bible? Di ba? Pwede naman siguro Bible eh. Eh kung talagang mahilig ka doon sa gamot mo yan sa tiyan mo, itago mo lang sarili mo. Kasi ang nakikita nila sa labas, sabi niya, Kristiyano siya eh. Pero bakit mayroon siyang ganun? So hindi po ang kapangyarihan ng Diyos ang nakikita sa atin, kundi ang ating sariling pag-uugali lumalabas pag mayroon tayong mga kasamang bago. Kasi ang ating isip ay dapat sa langit. Yung makalamit ang dapat nating tinitingnan, hindi yung mga makalupa. Panghuli mga kapatid, at i-end ko na ito sapagkat di ko talaga kaya itong ubusin. Okay? Itong verse 16 at verse 20, okay, yung kapangyarihan na sa iyong pag-iisip, whether you ask or think according to the power that is working in us, okay? Gusto nyo ba ang simbahan na maging powerful? Lahat tayo? Ipag-pray natin ang isa't isa na ang nasa puso nila ay ang kapangyarihan ng banal na espiritu ang kumikilos. Hindi yung kayabangan. Ang daming simbahan, ang lalaki, maliliit, iba-ibang itsura, pero kung ang mga miyembro nila, ang nasa puso at isip ay pagyayabang sa kapwa, wala pong totoong kaligtasan yan. Dahil ang kumikilos sa puso nila ay banal na espiritu. Ano po ang bunga ng banal na espiritu? Isa-isa natin na siya. Ephesians 6:22 ba yun? Ano yun? Ano na? Galatians. Okay, sorry. Thank you. Galatians 5:22. Hindi Ephesians. Galatians 5:22. Okay? Tingnan niyo po. Ano ba ang bunga ng banal na espiritu? Kung totoong nagsasabi kang Kristiyano ka, dapat may bunga ka. Sabi mo, nagbabasa ka ng Bible, sabi mo, nakikinig ka sa pastor, sabi mo,
kapatid mo, pastor. Sabi mo, ganito, pastor. Dapat mayroon kang bunga. At ang bungang ito dapat ayon sa bunga ng banal na Espiritu ang sinasabing nasa puso mo. Number 1, ayon daw. Kagalakan. Pagdating sa fellowship, nagagala ka ba? Pagdating ng Sunday, gala ka ba? O baka naman, pastor, kasi ang dami kong assignment, dami kong gagawin, dami kong transaksyon. Hindi ka nagagala kasi ang mas nagagala ka, yung mga bagay na pangmundo at hindi yung panglangit. Ay ba, tagalupa ka lang talaga siguro. Hindi ka pa talaga tagalangit. Amen po ba? Mga kapatid, mamamatay ako sa pulping ito, naniniwala na si Kristo ang lahat na nasa buhay natin. Hindi yung ako. Hindi dapat tayo ang makita eh. Sabi diyan ay kapayapaan. Sa Psalms 23, sabi doon, do I walk in the shadow and the valley of death? Hindi ako matatakot. Bakit? Kahit ang kaaway mo, pumunta sa pintuan mo at babaraling ka, pwede mo pa siya alukin, alika, Brad, kain muna tayo. Bakit po? Sapagkat ang shadow of death, ang isang anino ay hindi makakapatay sa iyo, kundi ang banal na Espiritu, ang siyang guide mo, protector mo, at gagawa siya ng paraan. Amen? So dito po ay, yun po ang isang bagay na hindi natin maarok sa grasyang binigay ng Diyos sa atin. Kaya, mga kapatid, i-conclude ko na po ito, verse 18, sabi doon, and I know in my flesh dwelleth no good thing. Okay? Verse 19, for the good that I would not, sa Romans po ito, Romans 7:14, pakilabas daw doon, Romans 7:14, okay? Kung totoong Kristiyano ka, pero bagong Kristiyano ako, pastor kaya minsan na nagagawa ko yung dapat kong hindi gagawin. Romans 7:14. Sabi doon, 7:14 muna, 14 muna. Okay? Sabi ng 14, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y nakakaalam na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Tayo po'y sold under sin dahil sa pagkakasala ni Adan. Verse 18 na po tayo. At alam ko na sa aking laman, itong laman kong ito, sabi po ng verse 18, okay, wala ka na daw. Walang mabuti. Ibig sabihin ng laman natin, walang mabuting dadagdag sa ating kabanalan. Bakit po? Sabi niya doon, sa makatwid ay sa aking laman ay ang pagnanais na mabuti ay nasa akin. Subalit, hindi ko yun magawa. Verse 19, sapagkat ang mabuting dapat nagagawin ko ay hindi ko nagagawa. Verse 19 po yan. Di ba? Ang mabuti na aking nais ay hindi ko magawa, ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Yun talaga ang totoo ng ating laman na ito. Kaya wag mo siyang pakakainin para di siya maging malakas. Verse 20. Hindi na dapat ako ito Kasi binili ka na ni Kristo, binayaran ka na ni Kristo sa krus. Dapat hindi na ikaw ang namubuhay dyan. Dapat ang Holy Spirit na. Verse 20. Subalit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang ginagawa nito, kundi ang kasalanan na nanatili sa akin. Verse 21. Ang naninitili sa atin dito ay evil. 21, sabi doon, kaya ang manatagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa at mabuti ang kasamaan ay malapit. 22, ang totoong binago na ng Diyos. Ito po ang tandaan ninyo, isulat nyo po ito sa inyong mga Bibles. Verse 22, ang dating ako, yung dating masamang ako, mahal ang salita ng Diyos. Verse 22, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking puso. Pag mayroon ng Bible study, pag mayroon ng Sunday, pag mayroon ng prayer meeting, galak na galak ka Yun ang totoong Kristyano. Ang kanyang inner man, mahal ang salita ng Diyos. Kaya pagdating sa 23, 24, 25, doon makikita kung totoo ka talaga. Ang sabi po ng Romans 8:9, pakilabas po, Romans 8:9, pero hindi mo magawa. Bakit? Sapagkat ikaw ay nasa... Okay na po mag-conclude. Ito na tayo magtatapos kasi oras na. Okay? Ngunit wala kayo sa laman kundi nasa Espiritu. Yamang nanatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung sino man ay wala ang Espiritu ni Kristo, ibig sabihin tayo ay pag binili ka na ni Kristo doon sa krus, binayaran ka na, pag-aari ka na ng Diyos. Huwag mo na ulit isasangla kay Satanas o doon sa mga gawaing mundo. So hanggang dito lang po tayo. Sabi ko sa inyo, hindi ko na mauubos. Pero balikan natin po yung 5 na ating tinignan kanina. Number 1,
ay sabi doon, okay, na tayo po ay pinagpipray ni Pablo na magkaroon tayo ng, ano yon? Inner strength, ang kalakasan ng Espiritu Santo. Number 2, si Pablo po nanalangin sa atin na tayo magkaroon ng indwelling Christ. Yung si Kristo ang nakikita sa buhay natin. Hindi yung mga pagpakunwari natin, kundi si Kristo ang namumuhay sa atin. Ang word na dwell ay akao, ibig sabihin ay in a house, at ang kata or sa Greek po ay kata, to settle down. Dito na po ako magkakangklud. Naalala niyo po si Abraham, okay? Si Abraham dinalaw ng Diyos. Kasama ng Diyos ang mga anghel. At nung sabi niya, Abraham, bibigyan kita ng anak. Pinaghandaan siya, kumain ng Panginoon, nakikain ng Panginoon sa bahay niya. Yung po ang ibig sabihin na magsisettle siya sa bahay. Okay? At pagkatapos, umalis na po ito. Tandaan nyo ang Diyos bumaba kay Abraham, kinausap siya, nakikain sa kanya, enjoy na at home sa bahay ni Abraham. Ito po ang kontra. Si Lot, di ba? Si Lot ay backslider. Sabi niya, Kristiyano siya, pero ang ginagawa niya ay pangmundo. Hindi nagpunta ang Diyos doon. Nagutos lang siya ng anghel, kunin mo yung si Lot kahit backslider. Hindi gusto ng Diyos, hindi siya at home sa lugar ni Lot. Yan po ang ibig sabihin ng kata. Yung at home siya sa bahay mo. Ang tanong ko ngayon po, bakit tayo mag-pray? Sa buhay mo ngayon, sa oras na ito, nag-i-enjoy ba ang Diyos sa buhay mo o ayaw niya pumunta dyan parang si Lot? Or para kang si Abraham, nagpunta ang Diyos, bumaba sa kanya, nakipagkwentuhan sa kanya, nakikain sa kanya, at biniles pa siya. Nag-i-enjoy ang Diyos doon sa kanyang tahanan. Ang tahanan po doon na tinatabi sa Old Testament kay Abraham is the tent. Ito yung tent natin, kahit saan tayo nagpupunta, kasi baklas-baklas ang tolda, di ba? Ito yung katawan. So, bumaba ang Diyos at nag-i-enjoy sa buhay natin. Ang tanong ko ngayong umaga po, bago tayo mag-pray, ang Diyos ba, nung pumunta sa puso mo, nag-i-enjoy ba siya dyan na tumira? O nakikita niya ang buhay ni Lot? Nag-utos na lang siya ng anghel, ayoko pumunta sa lugar niya eh. Marumi ang Sodom. Kaya, kung ngayong umaga, sa pakiramdam nyo, ang Diyos ay nag-i-enjoy sa buhay mo, yun ang tama. Yung pong word na yun na sinabing, ang Diyos ay nag-i-enjoy, nakatira sa buhay natin. Tayo po ay magsitayo at tayo mag-close. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sumagang ito. Kung may nakita po kayo sa amin, karumihan, na para bang ayaw nyo tumira sa buhay namin dahil sa aming mga ginagawang kasamaan, na kung kayo ang tatanungin, ayaw nyo pumunta katulad ng lugar ni Lot, makasalanan, kaya nga tinuno nyo ang Sodom at Gomorrah dahil ayaw nyo pumunta doon. Lalo na po siguro kami, Panginoon, yung mga tagapagsunod at tagapaglingkod, na hindi kayo natutuwa sa aming pinupuntahan, sa aming ginagawa, sa aming nagiging ugali, na dapat ang Banal na Espiritu nakatira sa aming puso, ang Banal na Espiritu nagdidwell sa amin, ang Jesucristo ang aming ipinamumuhay at naisapagsasalita at naipangangaral. At halos nag-i-enjoy kayo, Banal na Espiritu, sa aming buhay. Pero kung kami ay katulad ni Lot, na nandoon sa gusto ay ang kasamaan ng lugar ng Sodoma, patawarin niyo po kami, Panginoon. Baguhin niyo po kami, Panginoon. Bago man lang kayo bumalik, matagpuan niyo kami na maayos ang aming kalagayan. Bago kami umuwi o pumunta sa lupa, bago kami manghina, Panginoon, maiayos namin ang aming puso sa iyo na nag-i-enjoy ka at home ka na tumira sa aming buhay bilang aming Panginoong Jesucristo at ang Banal na Espiritu. Habang po nakapikit ang ating mga mata, kung kayo ang tatanungin ng Panginoon, kung papasok ang Diyos sa buhay niyo, masaya ba siya na makipagkukwentuhan sa iyo? Mag-i-enjoy ba siya na tumira sa puso mo kung wala siyang nakikitang kasalanan? Katulad ni Abraham, bumaba ang Diyos sa kanyang lugar, pumasok sa bahay, nakikain, nakipagkwentuhan at nangako ng pagpapala ng magkakaanak sila. Hindi katulad ni Lot na nakatira sa masamang lugar at backslider, hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya nagutos ang Diyos ng anghel, ayaw ng Diyos bumaba doon sa lugar ni Lot,
Hindi siya pumunta sa lugar ni Lot dahil masama ang kanyang ginagawa. Harinawa ngayong umaga bago tayo mag-pray, katulad ka ni Abraham, ang Diyos nag-i-enjoy sa puso mo, ang banal na Espiritu nakatira sa iyo, siya ang iyong kapangyarihan, siya ang nag-i-indwell, ang banal na Espiritu, ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang mga salita, ang punong-puno ng iyong puso, at nag-i-enjoy ang Panginoon tumira sa puso mo. Habang po na kayo ko nakapikit ang ating mga mata, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, hindi ko po ito napansin matagal na. Ang nasa puso ko ay mga masasamang pag-iimbot, masamang mga plano, pero ngayong naunawaan ko sa iyong salita, tulungan mo ako, Panginoon, na ikaw ang magpuno sa puso ko, ang banal na Espiritu ang mag-enjoy, tumira sa puso ko, pumasok siya, at mag-stay siya doon, upang ako ay pagpalain at ingatan katulad ni Abraham, hindi katulad ni Lot. Panginoon, kahabagan niyo po ang aking mga kapatid. Pagpalain niyo po ang iyong mensahe ngayong umaga. Kayo po mag-bless ito, Panginoon. Kayo po mag-revive sa buong simbahan. Na ang kabanalan mapasa amin, katulad ng panalangin ni Pablo sa aming lahat. Bilang pastor, Panginoon, sa lugar na ito, akin pong hinihiling at pinapanalangin, Panginoon, sa inyo. Bigyan niyo po ng kabanalan ang bawat isa sa amin upang nang sa gayon, mag-enjoy kayo na tumira sa mga puso namin at hindi yung malayo kayo at hindi nyo kami naiingatan. Maraming salamat po, Panginoon. Harinawa, matagpuan mo po na malinis sa aming mga puso, katulad ng bahay ni Abraham, makipagkwentuhan ka, mag-stay ka, tumira ka pa sa puso namin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.